Binigyan niya ako ng matamis na halik at napapaluha siya sa ligaya na kanyang nararamdaman. Maya-maya ay tumayo siya at nawawalan pa ng balanse dahil sa pagod ng unang karanasan. Pero kitang-kita ko naman ang kislap sa mga mata niya. Bumulong siya sa akin. Akin ka na ngayon, Matt. Sa'yo ako at ikaw ay akin. Napatango na lang ako at kumiti. Tahimik siyang lumabas. Hirap na hirap siyang maglakad na akala mo ay kapapanganak lamang. Sumunod ako sa loob at nakita ko ang lalaking binan ko na nagkakape. Oh, Mateo. Good morning, nak. Ang aga mo yatang gumising, iho. Gusto mo ba ng coffee? Tanong niya. Hindi pa gising si Manang and Angie kaya wala pang breakfast. Dagdag pa niya. Good morning, Dad. Yeah, hindi ako makatulog kaya bumangon na ako. Napilitan akong magkape kasama siya kahit I feel tired at mahina ang tuhod ko. Puyat at pagod ang nararamdaman ko pero worth it. Napakasarap sa pakiramdam. Naramdaman kong muling ginising ako ng uhaw habang binabalikan ang mga nangyari sa amin ni Babe. Nagsalita ang binan ko na siyang nagpabalik sa wisyo ko. Oh, by the way, son, may narinig ako sa garahe kanina ng mga boses Parang babae at lalaki sa bandang garage. Nagtataka ako kung ano yun Pero alam kong secure naman ang subdivision, kaya nating to worry. Lalabas sana ako to check, kaya lang medyo madilim pa Alam mo naman, malabo na mata ko. Kaya naisip ko baka nga managja-jogging lang. Sa bagay, 4:30 AM na, kaya possible na may mga tao na sa labas. Ang wika pa niya. Natakot ako sa sinabi niya but I felt relieved nung sinabi niyang hindi siya lumabas. Kung hindi kasi makikita niya ang lihim na pagsasalo namin ng babaeng kaulayaw ko kanina. Baka yun pang ikamatay niya. Matapos kong magkape, naisipan kong umidlip muna sa kwarto dahil nararamdaman ko na ang matinding pagod at puyat. Napakasarap ng tulog ko at di ko na namamalayan na tanghali na pala. Mabuti na lang at linggo at walang pasok sa opisina. Naramdaman ko na lang na may yumugyog sa akin at napabalikwas ako. Si Mrs. pala, ginigising ako. Han, tanghali na. Mukhang puyat na puyat ka. Nakatulog ka ba last night? Magtatanghalian na. Ang sabi ng aking napakagandang misis. Maligo ka na at bababa na ako para masikaso na rin yung mga bata ha? Dagdag pa niya. Good morning, Han. Sabay halik sa pisngi niya. Medyo mababaw yung tulog ko dahil sa pagod. At may tinapos akong report kagabi, kaya late na rin ako nakatulog. Pagsisinungaling ko. Dumiretso ako sa banyo para makaligo na rin. Habang nasa shower room, ay nakaramdam ako ng matinding konsensya dahil sa nangyari kaninang madaling araw. Nag-guilty ako dahil at the back of my mind, may katarantaduhan akong ginawa. Subalit may tinig na nagsasabi na ayos lang at naisip ko ang mainit na kaganapan kanina at ito'y nagbigay na naman sa akin ng iba yung pagkauhaw. Tinapos ko ang aking paliligo at nagbihis. Nadatnan ko sa ibaba ang pamilya ko na masayang nagbabonding sa may living area. Abalang-abala naman si Mrs. sa pagsagot ng mga email galing sa mga kliyente niya. Nakakatuwang pagmasdan ng kambal ko, kaya nakipaglaro muna ako sa kanila. Nakakatanggal ng pagod ang mga ngiti nila. Han, nasa sila mama at dad? Tanong ko. Umuwi na sila Han at magsisimba pa raw sila mamayang hapon Tugon ni Mrs. Oo nga pala. Linggo ngayon and usually, nagsisimba kami ng mag-anak ko sa aming subdivision. And that night nga, masaya kaming nag-dinner sa labas ng aking pamilya pagkatapos naming magsimba. Naiwan sina Angie dahil may sakit daw si Manang Tere na ikinabahala naming mag-asawa. Sabi ni Angie, may sinat siya at kailangan niya magpahinga. Dumaan ang mga araw at naging busy kaming mag-asawa sa trabaho.
Pagsapit ng gabi, nagkakaroon naman kami ng quality time sa aming kambal at pati na rin sa asawa ko. Minsan, kapag umuwi ako ng gabi, ay si Babe ang nagbubukas ng aming gate para makapasok ang aking kotse. At gaya ng dati, nag-aabang siya sa may labas ng garahe sa dulong bahagi na kung saan makikita ang living area na natatakpan ng makapal na kortina at doon niya ako susunggaban ng halik. Natatangay ako kaagad sa kakaibang kiliti na dulot ng bawal na pagtatagpo namin. At dahil nga nagmamadali kaming pumuslit, itinaas na lang niya ang kanyang maluwag na palda para madali ko siyang pagsawaan. Hindi na namin kailangang alisin ang aming suot. Pinayukod ko siya agad sa gilid kung saan medyo tanaw ang living area at nakikita ko si Mrs. na nasa harapan ng computer at ang mga bata na nakikipaglaro sa kasambahay. Pigil ang aming mga boses at walang sawa kaming nagpapakasasa sa isa't isa na halos mapadpad na sa kawalan. Hindi ko talaga akalain na ibang babae pa ang magbibigay sa akin ng totoong satisfaction na hindi na ibigay sa akin ng aking asawa. Sa isang banda, hindi ko napansin na wala na pala si Missy sa living area. Ang mga bata at katulong na lang ang naroroon. Nasabi ka kong masyado sa nakaw na sandali namin ni Babe, kaya hindi ko nabantayan si Mrs. Todo bigay kaming dalawa ng aking kaulayaw at halos marating na namin ang rurok nang biglang may tumunog ng pagbukas ng pintuan. Narinig kong bumukas ang front door at nataranta ako sa narinig namin. Shh! Huwag ka maingay. Ang sabi ko sa kanya. Kaya hindi nagdalawang isip ako na buhatin si Babe ng paharap at may pagmamadaling dinala sa may tagong bahagi ng garden kung saan natatakpan ng malalaking halaman. Malayo-layo sa entrance ng bahay, pero tanaw pa rin si Mrs. at doon namin itinuloy ni Babe ang naudlot naming sandali. Nakita ko si Mrs. sa bandang garahe at mukhang hinahanap ako. At narinig namin ang tawag niya. Mateo! Teo! Han? Ang tawag niya. Halos magmadali kaming dalawa ni Babe na tapusin ang gigil at sabik namin sa isa't isa. Kita ko sa mukha niya ang saya na dulot ng kanyang tinatamasang alapaap. Maya-maya ay napatingala na lang si Babe at napayakap ng mahigpit sa akin nang marting namin ang rurok. Maiyak-iyak kami sa matinding ligaya na kami lang ang nakakaalam. Biglang naisip ko na nasa labas pala si Mrs. at may tinatawagan siya. Nang marinig ko ang cellphone ko na nasa loob ng BMW ko, ako pala ang tinatawagan niya. Nagmamadali akong kumalas kay Babe para makapag-ayos kami ng sarili. At alam kong nahihirapan siya sa kanyang panimbang at nangihina pa. Kaya huminga muna siya ng malalim bago siya nagpaalam sa akin. Isang malalim na halik ang pinagsaluhan pa namin at kaswal na lumabas kami sa may halamanan. Humanap ako ng tiyempo dahil si Mrs. kausap na ni Manang na nasa labas na pala kasama ang mga bata. Dumaan ako sa may back door ng bahay at pasimpleng umupo at kumuha ng tubig at cookies sa may lamesa na animoy inosenteng-inosente. Nadatnan ako ni Mrs. na prenteng-prente na nakaupo sa kitchen. What the hell, Mateo? Kanina pa akong tawag ng tawag sa'yo, bakit hindi ka sumasagot? At naiwan mo rin yung phone mo sa kotse mo, Han. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo at di kita nakitang pumasok ng bahay. Ang wika niya. Lumapit sa akin ang mga kambal para mayakap sila. At hinilakan ko si Mrs. sa pisngi. Dahil nakita ko si Babe na may ngiti sa labi na animoy inosenteng-inosente. Ngumiti rin ako sa kanya ng makahulugan na kami lang ang nagkakaintindihan.
Sinabi ko sa misis ko na gusto kong mag-CR at nagugutom na rin kaya sa backdoor na ng mansyon ako dumaan. Actually, simula nung may namagitan sa amin ni Babe, ay ganun na ang nagiging setup. Laging nakabukas ang backdoor para madali akong makalusot at makapasok. Gutom na gutom ako, kaya Manang and Angie prepared our dinner. Masaya kaming mag-anak na kumakain habang sinusubuan ko ang kambal at inutusan ko si Angie to get my things and phone sa loob ng BMW ko dahil tinatamad ako. Maya-maya pa ay pinatulog na ang mga bata sa room nila at kaming mag-asawa ay pumasok na sa kwarto to take a shower. Napagkasundoan namin ni Mrs. na magsabay ng mag-bonding sa bathtub sa loob ng kwarto. Wala kaming suot pareho habang nakalublog. Napakaganda at sexy ni Christine. Napaka-perpekto ng asawa ko at walang maipipintas. Yun siguro ang kulang na hinahanap ko. Ang may maipipintas. Ang kakaibang karanasan at ibang ulam sa kama. Nakayakap ako sa kanya habang ramdam na ramdam niya ang gusto kong mangyari. Teo, huwag mo masyadong idiinhan ha. Hindi ko talaga kasi kaya yung sayo eh. Sa puntong yon ay hinalikan ko siya agad sa leeg papuntang labi niya. Dinig na dinig ang pag-iisa naming dalawa sa ilalim ng tubig ng bathtub. Akin ka lang, Han. Akin lang ang katawan mo at puso mo. I love you so much. Mahal na mahal kita. Patuloy na sambit niya habang napapapikit sa tindi ng tinatamasa. I love you, Christine. I love you, Hana. Tangna, muntikan pa akong nagkamali ng tawag. Habang nagpapakasasa kami ng misis ko ay iba ang nasa isip ko. Niisip ko ang kakaibang aliw na binibigay ni Babe sa akin. Dahil dun, mas lalo akong ginanahan at nanggigil, kaya sumasabay na ang alo ng tubig sa bathtub sa matinding gigil ko kay Mrs. hanggang sa tuluyan nang makontento si Christine sa aming pagniniig. Subalit hindi ko pa naaabot ang alapaahap ng kaligayahan. Pumikit ako at may inalala sa aking imahinasyon. Iniisip ko na si Babe ang kaulayaw ko at buong-buo niya akong tinatanggap ng walang limitasyon. Hinihintay niyang sabay naming makamit ang tunay na ligaya. Tangna, bitin na bitin talaga ako sa misis ko. Sa isip-isip ko. Lumipas ang ilang araw, hindi pa nauulit muli ang tagpo namin ni Babe dahil lately lagi akong nasa out of town business trip dahil may mga investor akong kausap. Pagsapit ng gabi, naiisip ko ang mga nangyari sa amin ni Babe, ang maaalab na tagpo na pinagsaluhan namin, ang mga nakaw na sandali, ang pag-angkin ko sa kanya sa loob ng kotse. At sa totoo lang, yun ang nagbibigay sa akin ng kakaibang kiliti habang tinutugunan kong mag-isa ang pangangailangan ko sa hotel na tinutuluyan ko. After ng nakakapagod na mga araw galing sa out-of-town business trip, nakauwi na rin ako sa mansyon. Miss na miss ko na ang asawa at kambal ko at syempre si Babe na rin. Hindi ko maintindihan pero nararamdaman ko na nagkakaroon na ako ng munting damdamin sa kanya. Dahil pinapakita niya ang pagmamahal at pagmamalasakit habang kaniik ko siya. Lagi niyang sinasabi na mahal niya ako. Na ako lang ang lalaki na pinatuloy niya sa mailap niyang puso. Hindi lamang dahil sa uhaw sa kama ang nararamdaman ko para sa kanya. Mayroon ng mas malalim na kahulugan. Naisip ko na pwede pala yun. Pwede pala na magbago ang konsepto mo sa isang pagniniig. Pwede palang mas mababaliw ka sa kakaibang karanasan at putahe. Ang akala mo na hindi mo matatanggap at magagawa, makakasanayan mo pala at hahanap-hanapin mo. Nagiba na ang mga pamantayan ko sa babae at sa taste sa kama. Mas kakaiba, mas exciting, ika nga. Mas tago,
mas challenging. Sinalubong ako ng maganda kong asawa at ng aking kambal. I miss you, Han. Bulong ko kay Mrs. At syempre, binuhat ko ang kambal na tuwang-tuwa sa akin. Hello kids! Na-miss niyo ba si Daddy? Excited silang tumango at syempre nakaredy na ang basalubong ko sa kanila. Inakbayan ko si Mrs. papuntang dining area at nakahain na ang dinner. Nagtataka ako kung bakit si Angie lang ang nag-aasikaso sa amin at wala si Maring Tere. Nasa si Maring Terehan? Tanong ko kay Mrs. Sinabi niya sa akin na may emergency sa probinsya nila sa Pampanga, kaya kailangan niyang pumunta doon para maayos ang problema. Tumango lang ako at dahil nasanay na ako sa presensya ni Manang, medyo nakakalungkot din. Huwag kang mag-alala sir, babalik po agad si Manang Tere. Nangako po siya kinakambal at ate. Ako muna po magbabantay at mag-aasikaso sa inyo sir. Ang wika ni Angie. Tumango ako at tinanong siya. Kaya mo ba? Hindi ka ba mahihirapan dito Angie? Balik tanong ko pero tumango lang siya. At pinagpatuloy na namin ang dinner. Nagkwentuhan kami mag-asawa tungkol sa magandang takbo ng business namin. At syempre, kinagabihan, pinagsawaan ko si Mrs. na mas marahas at gigil dahil ilang araw akong uhaw. At si Babe ang nasa isip ko habang kasalo ko ang asawa ko sa kama. Kaya naman matinding labanan ang nangyari. Halos hindi makakilos ang misis ko sa pagod sa tindi ng panggigigil ko pagkatapos. Han, grabe ka ngayon. Binagod mo ko ah. I love you, Han. Mahal na mahal kita. Ang sabi niya. I love you too, Han. Balik ko. Abangan po ang last part ng story nito. Sabado. Napagpasya namin na mag-anak na mag-swimming at mag-bonding sa pool namin sa bahay. Dumating ang mga biyanan ko, si Papa Gordon at Mama Bea. Si Papa Gordon ay nasa 63 na at si Mama Bea ay nasa 57 na. Sa tuwing ganitong okasyon, karaniwang nakashort ako ng manipis at si Mrs. naman ay nakabikini lang. Kitang-kita ang ganda ng katawan ng misis ko. Walang papantay sa kagandahan ni misis at napakaswerte ko. Ilang beses na rin ako nagselo sa mga lalaking gustong lumapit at magpakilala kay Christine dahil akala nila ay single pa siya. Sa kabilang banda, ako si Mateo. Nagtataglay ng kakisigan na magpapalingon sa lahat ng babae o bakla. Nagtataglay ako ng karisma. Total package, ika nga. Walang itatapon. Nag-umpisa na kami sa paglalangoy kasama ang pamilya ko. At inaya ko na ang magulang ng misis ko to join us. Pero tumanggi sila. Tuwang-tuwa ang chikiting ko dahil that time, 2 years and 8 months old na sila. Dahil nga maikli at manipis ang short ko, mapapansin at mahalata talaga na may maipagmamalaki akong itinatago. At syempre, hindi ko naman to ikinakahiya. Napapansin ko na madalas akong sulyapan ni Mama Bea, partikular sa bandang short ko. Maganda siya. Mapapatingin ka sa kanyang legs dahil mayaman, kaya na-maintain niya ang kanyang youthful looks. Para siyang si Jean Garcia. Hindi ko maiwasang mahiya dahil sa mataman niyang pagmasid sa akin. Then suddenly, tinawag niya si Mrs. na nasa likod ko pala. At sinabi lang niya na, "Look at you, Christine. Napakaganda at sexy mo pa rin talaga. Para kang Diyosa. Kaya kapag nagloko ang asawa mo, manghihinayang siya ng gusto." Ngumiti lang si Mrs. at sinabing, "Ma, may tiwala ako kay Mateo and I know he loves us. Alam kong wala siyang kalokohan sa sarili. Yabang lang." Nainis ako sa sinabi ng biyanan ko, pero hinayaan ko na lang. Nagpatuloy ang mga bonding namin sa bahay at si Manang Tire ay nag-prepare ng masarap na dinner. Magaling talagang magluto si Manang and Mama Bea.
Compliment kay Manang sa serbisyong binibigay niya. Actually, naalagaan din kasi ni Manang ang binan ko. Ang nakakatuwa si in-laws ko, sobrang mapagmahal nila sa kapwa. They treated their helpers equal at may respeto. Actually, dahil sa pagmamahal ng biyanan ko kay Manang Tire, ay sinasama niya to sa parlor or even sa mga derma as their bonding at para hindi rin sila magmukhang stress. I know, sa edad ni Manang, ay matanda na talaga siya, pero sa tingin ko, taglay pa rin niya ang lakas dahil nga maalaga siya sa katawan. May pagkapango si Manang, which is typical sa Pinoy, gaya ng pamangkin niyang si Angie, at morena ang complexion niya. Angie, pick up the kids para ipasok sa kwarto dahil mapupungay na ang mga mata. Nalbit-bit ko ang bunso at karga ko siya, hindi maiwasan na magdikit ang braso ko at ang malambot na hinaharap niya dahil iaakyat na sila sa kwarto. Nag-blush si Angie dahil sa nangyari. Crush niya talaga ako at hindi ko matanggal sa isip ko ang aksidenteng pagdikit sa harapan niya. Alam naman niya kung gaano ako kauhaw sa babae. Sa taas ni Angie na 3 feet up, para siyang unano sa paningin ko. Malalapad ang pinakataas ng kanyang legs na may pagkasakang. Makinis ang kayumangging balat niya. Laging nakatirintas ang buhok na akala mo si Pocahontas. Ang isang katulad pala ni Angie ay may malakas na resistensya. Nakakaya niyang magbuhat ng mga mabibigat ha. Shit, ano ba naman itong nasa isip kong kalokohan? Bata pa si Angie and she's not your type at out of league yan sa isip ko. Si Manang Tirena ang nagugas ng mga pinggan dahil si Angie ang nasa taas to take care sa twins namin. Kahit na medyo may edad na si Manang, she can still do everything sa bahay at sa bata. To check kung kumusta na ang mga bata, umakyat ako at binuksan ko ang kwarto nila. Napakatahimik na and I know tulog na ang kambal namin. Lumapit ako to check. Then nakita ko si Angie na nakatulog din sa carpeted na sahig, wearing her yaya gown. Napalunok ako sa aking nakita. Nakalilis ang kanyang damit at kitang-kita ko ang manipis at pula niyang pangilalim na suot. Grabe, napakakinis niya pala. Malinis at nakakagigil. Walang makikitang itim sa kanyang kasulok-sulukan. May tinatago rin palang masarap na putahe ang batang to. Sa isip-isip ko. Actually, 17 years old siya nung pumasok sa amin. And now, she's 18 at kaka-birthday lang niya last month. Biglang nag-alab ang aking pakiramdam sa nakita. Natural lang ang reaksyon ko bilang lalaki sa nakikita ko. Pero ganun pa man, tinamaan ako ng hiya sa sarili ko. Then nakita kong napamulagat at nabigla siya. Andito ako to check the kids, ang sabi ko. Okay kuya, nakatulog sila eh. Bababa na rin po ako. Sabay ngiti niya at lumabas na ako. Shit, pulang-pula ako nung oras na yun. Samantala, inaya ko ang wife ko dahil gusto kong magkape. Pero tumanggi siya dahil nakikipagkwentuhan pa siya sa mga biyanan ko. Habang naroon ako, dala ang kape ko, napansin kong may dalawang mata na matama na nakatingin sa akin. And I was surprised sa nakita ko sa dulo at tagong halaman ng bahay. Nakita ko siyang nakasuot ng maikling damit. At nakilala ko siya kung sino dahil sa suot niya. Nawiwirduhan ako kung ano ginagawa niya. Then nabigla ako sa sumunod niyang ginawa at ito ang nagpayanig ng katawan ko. Sinusubukan niya akong akitin. Natulala ako because it was unexpected at hindi ko maiisip na magagawa niya to. Pagkatulala at pandidiri ang naramdaman ko sa una. Pero unti-unti parang may namumuong kiliti sa aking pagkatao. She's doing something na hindi ko lubusang maisip na magagawa niya. Nagsusumikap siya mag-isa at patuloy akong inaakit.
Pakiwari ko wala siyang panloob at kitang-kita ko na talaga ang pintuan ng kanyang langit. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako o lalapitan siya at sisigawan sa ginagawa niya. Pero I prefer na manahimik na lang. Dahil ayaw ko ng iskandalo at parang nakakaramdam din ako ng uhaw. Dahil nga siguro kulang ako sa pagniniig. At syempre, naalala ko ang nangyari kanina at ito ay masasabing bagong adventure. Nagpa siya kung pumasok sa loob ng bahay at iniwan siya ron. Naisip kong baka kulang lang siya sa atensyon at pangunawa. Nakita ko sa mga mata niya ang pangungulila at lungkot dahil hindi ko siya pinatulan. Pero sa kabila nun, nasabi ko na lang sa sarili ko na, what the hell? Isang revelasyon ang nabunyag ngayong gabi. I mean, bakit? Nagtatakang naisip ko. Pero sa kabila ng pagkabigla, ay may isang emosyon na nabubuhay sa pagkatao ko. Natikman ang bawal na prutas. Kahit alam kong nakakadiri at makakapagpababa ng antas ng pagkatao ko. Merong something sa akin na parang gusto kong subukan at gawin. Kinagabihan, nahirapan ako makatulog sa nakita ko. Bumabalik sa aking isip ang babae sa dilim na sinubukan akong akitin. Nagpa siya akong lumabas para magpahangin at bago bumaba, nakita kong masarap na ang tulog ni Mrs. at ng kambal. 2 a.m. na nang lumabas ako and by the way, nagpa siya ang aking mga biyanan na dito matulog sa bahay at ito pa ang nagpadagdag ng aking pangamba. Pumunta ako malapit sa swimming pool at nagpahangin. Nakasuot ako ng sando and boxer shorts that time. Ang sarap sa pakiramdam ng hangin. Nakaka-relax. Then suddenly, may narinig akong kaluskos malapit sa garahe namin kung saan nakapark ang bago kong kotse at sasakyan. Hindi naman ako natatakot na pasukin kami ng mga magnanakaw dahil nga sobrang secured ng subdivision namin at may security na nagpapatrol sa labas. Baka busa lang ng kapitbahay. Pero para makasigurado ako ay pumunta ako sa garahe to check. Nang makarating ako roon, chinek ko ang mga sasakyan and I wonder kung sino ang pumunta doon at parang wala naman. So I decided na bumalik na sa patio. Patalikod na ako para bumalik nang bigla ko na naman siyang nakita. Nakasuot siya ng manipis na damit na animoy nasa kasibulan pa siya at walang pang-ilalim na suot. Maaninag mo ang kanyang mga tinatago sa sarili, sa liwanag na nagmumula sa halaman. Dahil sa berde at pulang ilaw, nagmukha siyang bayaran sa lokal na beer house. Nagulat ako at parang nakagat ko ang dila ko sa nakita. Wala akong masabi. Magandang umaga, Matt. Piling sabi niya and nobody calls me like that kundi siya lang. Alam kong nakakahiya at nabigla ka dahil di mo lubusang maisip na gagawin ko to. Simula nung makita kita, ibang damdamin ang nabuhay sa akin. Nananabik at natatakam ako sa'yo sa mga mamasal mong braso at mapupungay mong mata. Natutokso ako sa bawat araw na may pagkakataong makita ka. Kapag nasa swimming pool ka at basa ang iyong katawan, nakakagigil kang pagmasdan. Sa bawat pagtulog at pagpikit ko, ikaw ang kaulayaw ko. Hindi ko mapigilan, pero nung una natatakot ako. Nagpipigil ako dahil bawal, dahil hindi dapat, at alam kong mapapahiya ako. Sino ba naman ako para pagbigyan mo? Pero sa bawat araw, sa bawat pagkakataon na nakikita kita, lalong lumalaki ang paghanga ko sa'yo. Kaya nagdesisyon ako na subukan at ihain ang aking sarili sa'yo. Kung hindi ngayon, kailan pa? Habang lumalangoy ka, tumaahon sa swimming pool kanina, hindi ko mapigilan ang sarili ko dahil gusto kong sambahin ang napakaganda at napakagwapo mong katawan. Nakakadama ko ng selos Matt sa asawa mo. Napakaswerte ni Christine dahil pag-aari ka niya. Matt, baby, sana hatian mo ko ng atensyon.
Hindi ako kasing ganda at bango ng asawa mo. Pero alam ko na maibibigay ko sa iyo ang ligaya na sa akin mo lang madarama. Gagawin ko ang lahat para mapunan ang pangangailangan mo bilang lalaki. Hindi ako malandi, pero sa iyo natutunan kong maging pilya. Dahil alam kong sabik ka rin. Alam kong hindi mo magagawang magtaksil sa misis mo at pumatol sa ibang babae sa labas dahil malalaman niya ang mahabang litanya niya. Sobrang nagulat talaga ako sa mga pinagsasabi niya. Sa lahat ng tao, siya pa. Ang natural na ilaw ng gabi ay lalong nagdagdag sa kanyang nakakaakit na itsura. Shit, ganito na ba ako kahilig at kauhaw para pumatol sa kanya? Nakita kong nahulog ang isang strap ng damit niya. At sa di mapigilang pagkakataon, ay tinablan ako at napalunok na lang bigla. Shit talaga. Bumaba pang lalo ang strap ng damit niya at nakita kong wala siyang suot na pangilalim. Nasilayan ko ang kaliwang hinaharap niya. Then suddenly, binaba niya ang damit niya sa kanyang bewang at ngayon, bumungad sa akin ang buong harapan niya. Walang masyadong maipagmamalaki, pero makikita mong matayog pa rin at hindi pa masyadong pinagsasawaan ng lalaki. May excitement at takot akong naramdaman. Maraming what if. Baka biglang magising si misis at hanapin ako. O kaya naman tumayo ang father-in-law ko na maagang nagigising at makita kami sa ganitong sitwasyon. I mean, napaka-awkward na sitwasyon. Then tinanong ko siya. Naiintindihan ko kung ganito man ang nararamdaman mo pero hindi pwede. Mali ito. Bumalik ka na sa loob at matulog. Ang sabi ko, kalimutan na lang natin ang mga nangyari ngayong gabi and I will make sure na magiging normal pa rin ang pakikitungo ko sa'yo. Yun ang sabi ko. Subalit hindi siya natinag. May determinasyon sa kanyang mga mata. Lumapit siya sa akin. Then suddenly, nagulat ako at natameme nang bigla niya akong hilahin at sunggaban sa labi. Halik na alam mong may pag-aalinlangan pero punong-puno ng determinasyon. Nabigla talaga ako. Pilit akong umiiwas pero parang nanaig ang uhaw ko. Pilit niyang hinihingi ang permission ko na tumugon din pero hindi ko binubuksan ang bibig ko. At nabigla na lang ako nang haplusin niya ang harapan ng boxer ko. Hindi ko may paliwanag pero biglang nagising ang diwa ko at napansin niya yun. Hinila niya ang ulo ko kahit mas matangkad ako sa kanya para mabigyan ng balanse ang pagkakatayo niya at makuha niya ang tamang pagkakadikit ng aming mga labi. Maya-maya ay bumulong siya sa akin. Doon tayo sa bago mong sasakyan, Matt. Ang sabi niya. May pag-atubili sa isip ko pero dahil nadala na ako sa sitwasyon kaya napatango na lang ako. Matt, dalhin mo ako sa sasakyan mo. Sige na, baby. Pitasin mo ako dun. Sambit pa niya sabay halik ulit sa akin kaya naman napahipnotismo at napasunod niya ako sa kanyang nais. Kinuha ko ang susi na may pagmamadali dahil baka mawala siya sa paningin ko. Sa safe vault sa garage ko kinuha. Then I open my BMW. Binuksan ko to. Umupo siya sa likod ng pahalang at hinila ako. Napasubsob ang machong katawan sa kanya at muling nagdikit ang aming mga labi. Walang katapusang palitan ang ginawa namin. Daig pa niya ang asawa ko. Sa puntong yun ay handa na akong ibigay ang gusto niya. Parang robot ang mga kamay ko na kusang humaplos sa kanya kung saan-saan. Natangay na talaga ako. Hindi na ako makapag-isip kung ano ang tama at mali. Hindi ko na makontrol ang sarili ko na pumatol sa iba. Nakakadagdag pa ng excitement ang patago at palihim kaya lalo akong ginanahan. Matt, handa na ako. Salamat at tinupad mo ang matagal ko ng pinapangarap. Iyong iyo na ako, baby. Sambit niya. Kakaiba ang kiliting dulot sa akin ng mga naririnig ko at pakiramdam ko ay para akong napapadpad sa kawalan.
Tumango ako at nakita kong napapaluha siya dahil nakita ko ang tagumpay sa kanyang muka. Tagumpay ng pagsuko ko sa kanya. Ako si Mateo na napakagwapo at napakaangas. May magandang misis pero napasuko niya lang sa isang iglap. Simula ngayon akin ka na. Ako lang ang magpapakasasa sa'yo, babe. Dagdag pa niya. Wala siyang sinayang na pagkakataon. Then, ibinaba niya ang boxer short ko at bumungad na sa kanya ang matagal na niyang pinapangarap na dati ay sa misis ko lang. Nanginginig ang kamay niya sa sobrang tense. Pinahiga ko siya at pinaghiwalay ang kanyang hita at tuluyang tinugunan ang pangangailangan naming dalawa. Napapaangat na lang ang kanyang balakang sa pag-iisa naming dalawa. Hindi siya handa sa ginawa ko at nakita kong namula ang mukha niya. Nakita ko ang discomfort sa mukha niya at nagtataka ako. Napaluwa na lang siya nang hindi ko inaasahan na lalo ko namang ipinagtataka. Lalo akong nanggigigil at napasigaw siya sa sakit. Naging maagap ako sa pagsuyo sa labi niya para i-comfort siya at para wag magingay. At ayun na nga, sobra akong nabigla dahil ako pala ang nakauna sa kanya. Halos 1 oras, umuga ang BMW ko sa tindi ng gigil namin sa isa't isa. Pinagkasya namin ang aming sarili sa kotse at halos himatayin kami, tindi ng tinatamasa hanggang sa tuluyan naming naabot ang ruro. Naimasmasan ako pagkatapos dahil may narinig ako sa loob ng bahay. I told her na wag maingay. Umalis ako sa ibabaw niya at bakas ang pulang mga mantsa sa cover sheet ng BMW ko. Hinanap ko ang boxer ko at sando at isinuot to. Then nakita ko siyang nahihirapang tumayo kaya tinulungan ko siya. Thanks babe, kakaiba ka, ang sabi ko. Habang hinihingal pa rin, hinanap ko agad ang damit niya at pinasuot sa kanya. Pinulot ko ang munting telang suot niya at ginawang pamunas sa naiwang marka sa upuan ng kotse at ibinigay ko sa kanya. Hinalikan niya ako at napapaluha pa siya sa ligaya na kanyang nararamdaman. Tumayo siya at nawawalan siya ng balanse dahil ramdam niya pa rin ang sakit. Pero kitang-kita naman ang kislap sa mga mata niya. Bumulong siya sa akin. Akin ka na ngayon, Matt. Sa'yo ako at ikaw ay akin. Napatango na lamang ako. Abangan po ang next episode ng ating story.